Lumalala na tayo mga kapatid. Pati AMLAC ngayon ay ginamit na rin. At ito ang pag-usapan natin ngayon. Sa usaping ito matindi, no? Lumalala na tayo mga kapatid at pag-usapan natin ito in sequence, ano? Para maintindihan natin. Una sa mga sequence na ito ang ating economy. Pinasok ito, nagiging creative itong Justice, ano bang tawag nito? Committee on Justice. At sila ay nakikialam ngayon na pati yung AMLAC na mga transaction ni Sara. Sa kagustuhan nilang, gusto talaga nilang ibaon si Sara. Itong nag-appoint, yung appointed na bago lang, no? Abril lang yata ito, nilabas ngayon ang mga transaction ni Sara sa mga bangko. Ano? So, ano bang ibig sabihin nito? Sa point of view ng mga politicians na ito, ang kanila gusto lang nilang ibagsak si Sara. Ibaon. Ang hindi nila alam o baka alam nila, kaya lang mas nanaig ang kanilang takot o kanilang puot kay Sara sa mga Duterte kaysa kung anong mangyari sa ating economy. Bakit sinabi ko ito? Pero bago yan, sabihin ko, hindi ako eksperto. May karanasan lang ako na dito sa ating bansang konti at medyo doon sa ibang bansa na nasabi kong meron din akong kaisipan o alam sa mga bagay na ganito, lalo na sa mga investment. Bakit ko nasabi ito, no? Kasi ang investor ay nangangailangan ng government protection. Kung ikaw galing labas, papasok ng isang bansa, lalo na sa Pilipinas, kailangan protected ka ng mga batas at mga interest ng mga politiko. Ngayon, kung halimbawa ganito na nilabas nila ito ay precedent. Magiging reference sa kung sino man yung mga sumunod na mga politicians, na kung sino man yung mga investors, lokal man ito o hindi, na ayaw sumunod sa kanilang kagustuhan, tatakutin yan. Kasi bakit? Kung nagawa nila ito kay Sara ngayon, na kung titingnan ninyo, imposibleng aabot ng bilyon. Saan kukuha si Sara? Sabihin na ninyo, mangulimbat, okay. Pero alam nyo mga kapatid, malaking possibility na ito na naman yung kagagawa ni Trillanes. At ito pang isang masama dyan. Kasi itong ating kongreso, itong ating mga branches ng ating government sa ating government ngayon, nagko-conspire sila at naniniwala sila nitong Trillanes. Ang style ni Trillanes, ang lahat ng transaction, ina-add yan. No? At ito'y nakita na noong nakaraan Ang umabot din ng ilang milyon or bilyon yung kay Digong noon. Pero nakita na mali ang kanilang ginawa. Para lang talaga ito'y ipahayag sa mga tao, no? Sa mamamayang Pilipino na sa tingin nila mga tanga. Kasi nga naman, gusto talaga nilang ibagsak si Sara, hindi ebidensya. Kung hindi, yung mga ng impresyon ng tao. Kaya kung ganito to ngayon, magiging precedent ito ngayon na pwedeng gamitin ng isang politician at sabihin, pag hindi ka sumama sa amin, ayaw mo kami suportahan, lalabas natin yung mga transaction mo sa bangko. Ay AMLAC. Pwede nang gawin yan kasi may precedent na. Pwede nang gawin. Ngayon, sino ang mag-invest dito sa atin kaya? O kung meron man, ewan ko lang, no? Ang pananakot mga kapatid na ganito ay nagagawa lamang ng mga tao na para bang takot na hayop. Sa English niyan, mas magandang pakinggan Yung scared animal. Yung takot na hayop. Yung puot na puot, no? Galit na galit. At ito ang mga creativity ginagamit nila ngayon na consciously or unconsciously aapekto sa ating mga investors galing labas. At itong aking karanasan ito ay galing din sa mga kakilala ko doon sa ibang bansa na mga nagninegosyo, mga may-ari ng kumpanya. Ang kinatatakutan nila sino? Politiko.
at kung ano ang gagawin nila sa mga batas. Kasi madaling nilang i-bend dito eh. Mga abogado, mga lawyer. Kaya sila talagang nagbabayad ng malalaki, politicians, mga lawyers, para hindi maapektuhan yung mga interest nilang mga negosyo kung saan man sila. Ganon din dito sa ating bansa, mga kapatid. Kaya sana mali itong aking kaisipan, no, aking pananaw. Pero pag nangyari ito, anong gagawin natin? Dahil tayo'y naglulupasay ngayon, ano, yung mga anti-Sara, mga Duterte, naglulupasay kayo ngayon kasi finally, sabi ni Trillanes, ang 10 years niyang pakikipaglaban ngayon, nagkatotoo na talat na buksan na. Alam nyo, hindi naman ibig sabihin itago, no? Kung meron naman talagang katiwalian. Kaya lang ito kasing klaseng mga investigation na ito, private ito. Hindi ito public eh. Ibig sabihin ng private, merong committee o merong branch ng government siguro na hahawak nito para imbestigahan. Ito'y nangyari ngayon, mangyayari sa sunod. At ito'y nangyari din kay Corona noon. No? Sal-en naman yun sa kanya. Na talagang nire-roll nila at kasama dito si Risa Hontiveros. Ang mga ebidensya nila ay galing lang kung saan-saan. Nanalo sila, no? At nasawi yung buhay ng isang tao dahil hindi niya matanggap na ganun ang gagawin sa kanya. Kumontra lang siya, no? Kumontra lang. Kumontra siya sa issue, no? Na-involve siya doon sa Luisita Massacre. Kaya mga kapatid, masalimuot ito eh. At kung tayong ordinaryong mamamayan ay hindi tayo nag-iingat at tayo'y bastang nagsiselebrate din, sa bagay, wala naman kayong mga negosyo, karamihan sa atin, wala naman eh. Pero saan ba tayo kumukuha ng hanap buhay natin? Pabili ng bigas natin sa mga negosyante, di ba? Kasi wala namang, ang government natin, wala namang state-sponsored na mga industry, kagaya sa China, na halos lahat ng industry, pati agriculture nila, ay sinusubsidize ng government. Sa atin, wala namang ganyan. Depende tayo ngayon kung ano man yung investment na papasok sa ating bansa. Ngayon, kung ganito tayo ngayon, at kung halimbawa talaga si Sara ay tatamaan nito, ma-impeach talaga siya, adi wow, no? Magpapatuloy ang mga taong ito at ang kanilang background sa flood control pa lang na allegation, sa flood control pa lang corruption, matindi na yun, ano? Trillions, no? Ang nangawala. Yung mga hindi ma-explain na paglipat-lipat ng pera, bakit? No? Panghihiram. Plus ito ngayon, na pinasok na nila ang AMLAC. Sino kaya? Ang maaasahan pa natin in the future, sana hindi mangyari ito, no? Na ayaw na silang papasok dito mag-invest. Ayaw na rin magbigay ng tulong. Kasi ang nasa isip ng mga tagalabas, saan naman kayo dadalhin ang pera na to? Para sa ating ordinaryong mamamayan, yung mga ayaw kay Sara, tuwang-tuwa kayo. At marami din sa atin na nababayaran na. Binabayaran. Alam, marami yan eh. At marami talagang twisted, no? Iba ang kaisipan. Pagdating ng araw, kung halimbawa magkakandahirap tayo dahil dito sa kagagawan ng mga congressmen na ito, pwede kaya na mga mukha ninyo ilagay natin sa social media at araw-araw kayong sisisihin natin? Hindi naman ibig sabihin, sinabi ko na pinawalang sala ko si Sara. Kung meron talagang kasalanan, dapat imbestigahan. Pero wag naman ganito. Na dahil lang sa takot ninyo, takot ng ating mga congressman, at puot ng ating mga kapatid, no, ordinaryong mamamayan na hindi natin alam kung saan ang pinaghugutan nito, magkaganito ang isang tao. First time in history
sa Philippine politics, na ang isang tao ay pagtulong-tulungan. Administration, ang Congress, upper and lower house, although sa upper house medyo may kay pabor kay Sara pa, mga departamento ng ating gobyerno, pati AMLAC, pati ordinaryong citizens na binayaran, nabayaran, at ordinaryong citizens na hindi mo alam kung saan nanggaling yung mga galit at puot nila kay Sara. Mag-iingat kayo mga kapatid. Kasi hindi nyo naman na-realize siguro ngayon yan at hindi ko naman din kayo tinatakot. Pero isang araw na pagka tayo'y nagkwentahan na, baka hindi ninyo kayang dalhin, ang mga ibabato sa inyo dahil kayo'y isa sa mga dahilan kung bakit ang bansa ay parang parang bansa na ng mga kriminal. Bansa na ng mga taong merong kartel, meron ng mga mafia, So pagka ganito na ang ating bansa, mga kapatid, sayang ang mga pinagharapan ng mga taong kagaya ko na umangat na sana tayo. Kasi ang industrialization at pag-angat ng ating economy ay nag-umpisa sa aming generation after nung World War II. At ngayon, sisirain lamang ng mga matatandang politikong ito, mga walang alam kung anong sigurong ginagawa o alam nila, kaya lang mas nanaig yung galit nila o di kaya takot, na baka kung anong mangyari sa kanila. Tapos sumasawsaw pa tayo na wala tayong kaalam-alam kung ano talaga ang totoo at hindi totoo. Ingat tayo, mga kapatid. Patnubayan at gabayan sana tayo ng ating Panginoon.